Ka-Express, umiinit ngayon ang usapan sa Japan B-League matapos lumabas ang schedule na may laro ang Koshigaya Alphas kontra Osaka sa January 3, 2026. Para sa maraming basketball fans, lalo na sa Pilipinas, iisa agad ang tanong, eto na kaya ang mismong comeback game ni Kai? Matapos ang halos isang taon na pananahimik dahil sa malubhang injury, biglang bumalik sa eksena ang pangalan ni Kai. At mukhang totoo na ang matagal nang hinihintay na January return. Naalala ng lahat na noong unang bahagi ng 2025 ay tinamaan si Kai ng ACL injury na agad nagpahinto sa kanyang season. Hindi lang sa Japan B-League ang nawala sa kanya, pati ang mga importanteng international duties para sa Gilas Pilipinas. Mula noon, naging tahimik pero disiplinado ang kanyang recovery process. Walang minamadali, walang pinangakong petsa, puro trabaho, rehab at paghahanda para sa tamang timing ng kanyang pagbabalik. At sa mga nakaraang buwan, unti-unti nang bumabalik si Kai sa team environment ng Koshigaya Alphas. Mula sa light workouts hanggang sa controlled training sessions, malinaw na ang direksyon ay siguraduhin muna ang katawan bago ang lahat. Ayon sa mga indikasyon, matagal nang maayos ang kanyang tuhod, pero pinili ng kampo ni Kai at ng Koshigaya Alphas na maging sobrang maingat. Hindi goal ang mabilis na comeback, ang goal ay pang matagalang kalusugan at stability. At dito ngayon, pumapasok ang January 3 game kontra Osaka. Ang petsang ito ay swak na swak sa dating projection na early 2026 ang target na balik ng laro ni Kai. Kaya naman hindi maiiwasang uminit ang spekulasyon na ang laban na ito ang posibleng unang hakbang ng kanyang pagbabalik sa competition. Wala pang official na konfirmasyon kung lalaro ba siya, pero ang timing, kondisyon at galaw ng team ay nagbibigay ng malinaw na senyales na papalapit na talaga ang sandali. At kung sakaling matuloy ang kanyang paglaro laban sa Osaka, hindi lang ito simpleng regular season game, ito ay magiging simbolo ng pagtatapos ng isang mahaba at mahirap na kabanata sa karera ni Kai, isang patunay na ang tamang pag-aantay at tamang paghahanda ay mas mahalaga kaysa pagmamadali. At para sa Koshigaya Alphas, ang pagbabalik ni Kai ay malaking dagdag sa loob at sa moral ng team. Para sa Pilipinas, ito ay senyales na unti-unti nang bumabalik ang isa sa pinakamahalagang peraso na hinahanap ng Gilas. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay. Totoo ang January comeback. Ang tanong na lang ay kung ang January 3 laban kontra Osaka ang mismong eksenang magbubukas muli ng kwento ni Kai Sotto sa Japan B-League. At habang papalapit ang petsa, mas lalong tumitindi ang pananabik ng buong basketball community. Habang papalapit ang January 3, mas lalong umiinit ang usapan sa Japan B-League at sa buong Filipino basketball community tungkol sa posibleng pagbabalik ni Kai sa actual game. Ang matchup ng Koshigaya Alphas kontra Osaka ay biglang naging sentro ng atensyon, hindi dahil sa standings, kundi dahil sa posibilidad na ito na ang unang official na hakbang ni Kai pabalik sa competition matapos ang mahabang injury layoff. Para sa maraming taga-subaybay, hindi na ito simpleng haka-haka, kundi isang logical na susunod na eksena sa kanyang recovery timeline. Mahalagang balikan kung gaano kahaba at kahirap ang dinaanang proseso ni Kai. Ang ACL injury na tumama sa kanya ay isa sa mga pinakadelikadong injury para sa isang 7-footer. Hindi lang tuhod ang apektado, kundi buong galaw, balanse at kumpiyansa ng isang big man. Kaya mula pa lang sa simula, malinaw ang desisyon ng kanyang kampo, walang shortcut, walang pilitan at bawat yugto ng rehab ay tinapos bago umusad sa susunod. Kung may kailangang ulitin, inuulit. Kung may kailangang antayin, hinihintay. At sa mga unang buwan, halos walang balita si Kai. Para sa iba, parang nawala siya sa eksena. Pero sa loob ng organisasyon ng Koshigaya Alphas, tuloy-tuloy ang trabaho. Physical therapy, strength rebuilding, mobility work at gradual return sa basketball movements ang naging sentro ng kanyang araw-araw na routine. Hindi agad court action ang priority, kundi ibalik muna ang tamang galaw at tiwala sa kanyang katawan. Ito ang klaseng paghahanda na hindi agad nakikita sa box score, kundi ramdam kapag bumalik na ang isang player. Pagpasok sa huling bahagi ng taon, dito nagsimulang lumabas ang mga senyales na malapit na talaga ang pagbabalik ni Kai. Nakita na siya na mas aktibo sa team practices, mas confident sa movements, at mas komportable sa contact drills. Hindi pa full exposure pero sapat para ipakitang tapos ang pinakamahirap na bahagi ng rehab. At sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kaya ba ng kanyang tuhod, kundi kailan ang tamang araw para sumaba.
Dito eksaktong pumapasok ang January 3 game kontra Osaka. Ang petsa ay halos tugma sa matagal na binabaget na January 2026 comeback window. May sapat na panahon ng training bago ang laro at hindi rin ito biglang isasabak sa sunod-sunod na mabibigat na laban. Kung may ideal na situation para sa controlled return, eto na yon. Isang laro na pwedeng i-manage ang minutes, i-test ang condition at obserbahan ang reaksyon ng kanyang katawan sa totoong game speed. Kung sakaling matuloy ang paglaro ni Kai sa araw na ito, malinaw na hindi agad aasahan ang monster numbers. Ang mas mahalaga ay ang kilos, timing at ang presensya sa loob. Sa bawat rebound attempt, bawat defensive rotation, at bawat landing pagkatapos ng jump ay mas mahalaga kaysa puntos. Ito ang unang exam ng kanyang katawan matapos ang mahabang paghahanda. At para sa Koshigaya, ang posibleng pagbabalik ni Kai ay hindi lang dagdag taas, ito ay pagbabalik ng isang pangunahing piraso ng kanilang long-term plan. At para sa Pilipinas, ito ay tahimik pero matibay na paalala na ang isa sa pinakamahalagang big man ng bansa ay papasok na uli sa eksena, dahan-dahan, maingat pero handa. Habang patuloy ang paghihintay sa official na desisyon kung isasama si Kai sa January 3 matchup kontra Osaka, mahalagang tingnan ang mas malaking konteksto kung bakit nagiging makabuluhan ang petsang ito, hindi lang para sa Koshigaya kundi pati na rin sa direksyon ng Gilas moving forward. Ang posibleng pagbabalik ni Kai ay hindi isolated event, bahagi ito ng mahabang plano ng maingat na reintegration parehong sa club level at sa national team picture. Sa pananaw ng Koshigaya, malinaw na ang approach ay load management at long-term protection. Hindi ito comeback na all-in agad. Kung sakaling lumaro si Kai, inaasahan na limitado ang kanyang minuto at malinaw ang role. Ang objective ay simple, makita kung paano tutugon ang kanyang katawan sa totoong laro. Iba ang control drills at scrimmage kumpara sa actual game pace, lalo na sa ilalim ng physicality ng Japan B-League. Sa bawat cut, bawat box out at bawat landing ay data point para sa coaching staff at medical team. Ang ganitong klaseng pagbabalik ay indikasyon na kumpiyansa na ang kanyang team sa estado ng kanyang tuhod. Hindi naglalabas ng player ang isang professional team sa live game kung may malaking risk. Kaya kahit walang official na press statement, ang simpleng presensya ni Kai sa game day lineup o warm-ups ay malinaw na signal na tapos na ang critical phase ng rehab. Ang natitira na lang ay game rhythm at timing, mga bagay na natural na bumabalik sa pamamagitan ng actual game. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.